So today I'm gonna make a cake for my mom. Ang flavor sa itong cake today is vanilla sponge cake. So here are the ingredients and the tools we need in baking the cake. So first is let's sift the 2 cups and 1/4 cup of cake flour. Sift it properly and ensure a light fluffy texture in the cake. Add 1 and 1/2 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, 1 cup of sugar, and mix all the dry ingredients and add 1 cup of water. Add 1/2 cup of oil and don't forget the 7 egg yolks. Combine all the ingredients together and mix it gradually. Mix it slowly but surely. Since this is vanilla sponge cake, so we need to put the vanilla, of course. 1 teaspoon of vanilla. So we're done making the cake. Now let's proceed to making a meringue. In making a meringue, we need 7 egg whites. But before making a meringue, i-flex ko muna yung bago kong mixer na nabili sa partner ko sa TikTok. Actually, may mixer na ako dati kaso nga lang ang bilis nasira. Nabili ko yun dati for only 200 plus. Kaya siguro nasira yun kasi mura lang. Yung partner ko nga pala ang nag-order nito. Medyo may kamahalan siya pero sulit. Bahala na kung mahal, ang importante hindi natin pera. Ay, charot. Alam niyo ba kung ano ang ikinaganda ng mixer na to? Kasi ito ay may 250 watts, a 5-speed control, safe and reliable, and easy to eject hook. At hindi talaga kagaya ito ng mixer ko noon na amoy sunog at madaling masira. So, sisimulan na natin ang paggawa ng meringue. Nilagay na natin yung 7 egg whites, set into high speed, at pagkatapos niyan ay lagyan natin ng dahan-dahan na 1/2 cup of white sugar. Huwag mo lang tigilan ang pag-ikot ng mixer. Iset mo lang ng 5 minutes high speed hanggang sa makuha mo yung perfect consistency niya. Let's add 1 teaspoon of cream of tartar na nagpapastabilize ng meringue. Pinipigilan nito ang pagbagsak ng hangin sa binating puti ng itlog kaya nagiging floppy at magaan ang cake. Ginagawa din itong pampaalsa ng iyong asawa. Ay, hindi pala. Kapag kasi pinagsama sa baking soda, gumagawa ito ng carbon dioxide na nagpapataas sa cake habang binibake. Okay, ganun yun. Nagpapakinis din ito sa frosting. Pinipigilan nito ang pagbuo ng kristal sa asukal sa mga icing o syrup. At kapag nakita mo na ganito yung consistency niya, ay hindi na talaga nalalaglag kahit itaob mo pa yung lagayan niya. At kapag tinaob mo at nalalagyag yan, ibig sabihin yan, mali ang paggawa ng iyong meringue or na-overmix mo. Kaya ihalo na natin yung meringue sa ginawa nating cake. Ang paghalo ng meringue sa cake ay hindi basta-basta lang. Gamit tayo ng cut and fold method. Pagkatapos paghaluin yung mixture, nilagay ko na ito sa cake molder. Before ko nga nalagyan ng mixture sa cake molder ay nilagyan ko na muna ng parchment paper. Fast forward, naluto na nga yung cake na ginawa natin. May maliit at may malaki. At tignan nyo guys, ang perfect niya. I-rest ko muna yung cake para lumamig. At ngayon, gagawa tayo ng American buttercream. In making the American buttercream, we need 2 pieces of unsalted butter. Ihahalmix mo lang yan hanggang sa magkulay puti. Pag nakita mo na okay na yung consistency ng butter na yan, lagyan mo ng 453 gram of sifted powdered sugar, equivalent to 3 to 4 cup. Dahil nangangalay na nga yung mga kamay ko, so naisipan ko na nga, bitbitin ko na lang yung mixing bowl para hindi na ako mahirapan pa. At ito na, malapit na siyang matapos. Pagkatapos ko mag-design niya pala, ay hinatid ko na ito sa mama ko. At finally, ito na yun! This is April. Thanks for watching. Don't forget to follow, like, share, and comment. Okay, bye!